Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Kapag tayo ay nakapokus, nakatuon lang sa banal na Espiritu Santo, siguradong magkakaroon tayo ng espasyo para magbigay daan sa mga mabubuting bagay at maitutulak yung mga masasama at hindi mabuti. Ibig sabihin, ang banal na Espiritu Santo ang siyang magbibigay sa atin ng tunay na kagalakan sa ating puso. Kaya nga, dito sa Ebanghelyo ngayong araw, makita natin na si Zacarias, ang asawa ni Elizabeth, na napipi at nabingi dahil hindi siya nananampalataya nung una na magbubuntis nga ang kanyang asawa para kay San Juan Bautista. Ay noong siya'y nilukuban, noong siya'y napuspos ng Banal na Espiritu Santo, nagkaroon siya ng tunay na kagalakan sa kanyang puso at siya ay napaawit nga. Umawit siya ng pasasalamat sa ating Diyos. Ganon din tayo. Kapag ang Banal na Espiritu Santo ay pinapayagan natin na gumalaw sa ating buhay, ay siguradong merong tunay na kagalakan na mararanasan. Kaya nga, ngayong Pasko, ang pinakamagandang hilingin natin sa Diyos ay ang presensya ng Banal na Espiritu Santo. Sa puso natin, sa pamilya natin, sa trabaho natin, sa community natin. Ang Banal na Espiritu ay payagan natin na gumalaw at manahan na sa ating buhay para magkaroon ng tunay na pagbabago, tunay na kagalakan, tunay na kapayapaan. Kapatid, ito ang hamon at ito ang paalala ng Diyos sa atin ngayon na wala tayong ibang hihingin kundi ang presensya ng Diyos sa ating buhay. At tayo ay makakaranas ng tunay na diwa ng Pasko, tunay na pagdiriwang ng Pasko. Sa mapagpalang araw sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay at maligayang Pasko sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. God bless. God is good.